Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit kaya hinahayaan ng Diyos ang Diyos na sinasabing malalapit sa mga mahihirap, mga api, mga dukha, mga maralita, mga nasa laylayan ng lipunan, na mamayani ang kahirapan? Bakit hinahayaan ng Diyos na ito na sinasabing mapagmahal, mapagmalasakit, mahabagin, na mamayani ang krimen at ang mga karahasan sa daigdig? Bakit hinahayaan ng Diyos na ito na sinasabing prinsipe ng kapayapaan ang pagkakawatak-watak, ang pagkakabahabahagi, ang mga gera at mga digmaan sa maraming panig ng daigdig? Bakit hinahayaan ng Diyos na ito mangyari ang lahat ng ito? Ito ba ang resulta ng kanyang gawa? Ito ba ang resulta ng gawa ng kanyang mga nilikha na sinasabing kawangis, quote and quote, kawangis ng Diyos? Ang seryoso nyo naman. Smile naman dyan para kayo nakakita ng multo. Those are the frequently asked questions of the world to the church. Yun ho ang mga kalimitang tanong ng mundo sa simbahan. Bakit hinahayaan ng Diyos na may mahirap? Bakit hinahayaan ng Diyos na may maging biktima ng karahasan? Bakit hinahayaan ng Diyos na ang mga inosente ay binobomba sa gitna ng mga digmaan? Bakit hinahayaan ng Diyos mangyari ito? Ito ba ang plano niya? Ito ba ang kanyang original plan? May sagot ho ba kayo? Meron ho? Ayan. Kung yan ang ang tanong ng mundo sa simbahan, hindi ho po pwede, hindi na ho effective yung ating sagot na, the world, God is unfathomable. God is so mysterious. He is full of mystery. Kaya wag na nating alamin ang sagot kasi walang sagot dahil ang Diyos ay misteryo. Kung kayo ho ang tatanungin, okay lang ho, ganun ang sagot nyo. Pero kapag ang simbahan ang tinatanong, hindi ho po pwedeng sabihin ng simbahan na walang sagot sapagkat mayroong sagot. Why am I asking all of these questions, mga kapatid? Why am I starting this homily with, talking about God's plan, original plan? Simply because the gospel tonight, the gospel this Sunday, talks about one of the major, one of the timeless, I would say timeless, societal issues in the world. Because the gospel today is dealing about an issue that is all the time. Marriage and divorce. Bakit ko sinasabing timeless, mga kapatid? Kasi ho, yung issue ng kasal at diborsyo, hindi lang ho yan ngayon. Kahit sa panahon ni Jesus, issue na ho yan. Mula pa sa panahon ni Moses, issue na ho yan. And even until today, it is still an issue. Archbishop, paano mo naman nalaman na issue pa rin yan ngayon? Talking about divorce, there are only two places in the world where there is no legal framework on divorce.
Meron lang hong dalawang bansa o dalawang estado sa daigdig ang hindi ho legal ang diborsyo. The first one, the Vatican City. The second one, ano ho? Ano ho? Oh, wag niyo akong sigawan. Pilipinas. In the Philippines, generally, for most of the Filipino citizens, we don't have legal framework on divorce. Meron akong caveat ha, kung napansin nyo. I have a caveat, I have a disclaimer, generally, but not all Filipinos. Bakit ho not all? Because we have brothers and sisters, we have Filipino Muslims, right? And Muslims in the Philippines, they are under Sharia law. So they have divorce. But generally, if we will talk about the majority of the Filipino citizens, we don't have divorce in the Philippines. We only have, ano ang meron tayo? Ano yan? Annulment and legal separation. Ay, naku, may abogado pala sa likod ko. Attorney, please correct me if I am saying bad stuff here. What's the difference between divorce, annulment, and legal separation? I'll refer you to the attorney. Siyempre, pag pinaliwanag ko, di parang nag-klase na tayo sa law school. Pero pwede naman. Mabilis lang. Okay lang. When we say divorce, and correct me, attorney, when we say divorce, sa mata ng batas, nagkaroon, there was a valid marriage, but because of an irreconcilable differences, tanda ko pa, no? Because of such irreconcilable differences, because of some legal grounds, that valid marriage was terminated. Yun ho ang diborsyo. May nangyaring kasal, pinawalang bisa lamang. Ang kaibahan niyan sa annulment that we have here in the country, when we say annulment, ang tawag ho dyan, void ab initio. Ibig sabihin, there was no valid marriage ever existed. Pag nanalify, sa mata ng batas, sa mata ng gobyerno, sa mata ng bayan, walang naganap na valid and legal marriage. Burado ho ang record. Siyempre, if we will talk about legal separation, paborito ho yan ng mga law students. Kasi when we say legal separation, pinagtatawanan nila. Kasi when we say legal separation, we are just separated bed and board, but we are still married. And we cannot remarry. Ganun ho yung legal separation. Hindi lang ho tayo magkatabi, pero kasal pa rin tayo at hindi ka po pwedeng maghanap ng iba. Enough of the law school. Enough. Why am I talking about divorce here? Timely. It is an issue nowadays. Alam ho ninyo, sa Saudi Arabia, mas madali hong makipagdiborsyo. Because of a certain religious practice, a man can divorce his wife via text message. Oh, iti-text lang. Iti-text lang ang asawa. Pag nag-reply, ayun, divorce na sila. Parang may interesado Parang may gustong pumunta ng Saudi Arabia. In the US, mga kapatid, statistics-wise, 40 to 50% ng mga first marriages, yung unang kasal, 50 or 40 to 50% ng mga kinasal sa unang pagkakataon, nakikipag-divorce. And 60 to 70% ng second marriage, nakikipag-divorce. Ibig sabihin, mas mataas ho yung failure rate ng second at ng third marriage. At sa Amerika ho, meron silang tinatawag na divorce season.
O akala ninyo, ano lang no, summer, spring, winter, or fall. Hindi ho. Sa Amerika, they have what they call divorce season. Every March and August. Natawa kayo, ano? Tuwing Marso at Agosto, ang pinakamaraming nagde-diborsyo sa Estados Unidos. O, ang dami yun ng trivia, ha? Ang dami yun ng baon pa uwi. O, dadagan ko pa, konti lang. If we will talk about celebrities, ang pinakamaikli ho na celebrity marriage, tumagal lang ho ng 55 hours. Kinasal ngayon si celebrity, after 55 hours, nakipaghiwalay na. Ay, hindi ko sasabihin kung sinong celebrity. Baka isumbong nyo pa ako. Hindi ko sasabihin kung sinong celebrity. Kasi baka sumayaw at kumanta pa kayo ng, oops, I did it again. O kaya naman, keep me baby one more time. Alam nyo na. At ang pinakamahaba naman ho na divorce case in the world recorded was in Sweden. Alam nyo ho kung gaano tumagal? 21 years. Parang kung ganun ho katagal, ayaw nyo na, ano? Baka ho minahal nyo na ulit. Sa tagal, minahal ko na ho ulit. Archbishop, ang dami mo nang sinasabi. Sabi ni San Marcos, Jesus and the disciples were on their way to the cross. Ano yung on their way to the cross? Sabi kasi si San Marcos, bumaba raw sila Jesus, they came from Capernaum, and they went down to the region of Judea, and they went down to the area east of the Jordan River. Ibig kong sabihin nun, sa mapa nila Jesus nung time na yon, Jesus and the disciples were getting closer and closer and closer to Jerusalem. Doon ho naganap, yun hong narinig ninyong ebanghelyo kanina. Same scenario, there was a large crowd. Same scenario, naroroon ang mga Pariseyo at dating gawe. Ang mga Pariseyo, mga ano yan, mga nag-aabang. Nag-aabang ng pagkakataon. Another entrapment operation. Anong entrapment operation? Malinaw sa Ebanghelyo, nais ng mga Pariseyong masilo si Jesus. At sisiluin talaga nila because they had a very great opportunity to trap Jesus. Bakit ho? Nasaan ba sila? Sila ay nasa teritoryo ni Herodes at ni Herodias. Archbishop, anong meron doon? Sisiluin, pasusukahin ng mga Pariseyo si Jesus at tatanungin nila tungkol sa kasal at paghihiwalay sapagat marahil nasa isip nila, huli ka. Pag may sinabi si Jesus na taliwas sa nais ng bayan, kumbaga sa rating, babagsak ang rating ni Jesus via Pulse Asia. At hindi lang yon. Saint John the Baptist was beheaded just because pinugutan siya sapagkat lantaran niyang kinundina ang pangangalon niya ni Herod at ni Herodias. Kaya ayun, nag-birthday si Herod, hindi birthday cake ang nasa hapag, kundi ulo ni San Juan Bautista. Kaya itong mga Pariseyo na ito, attack, sugod. Tanungin natin si Jesus para pag nagsalita ito, definitely they know Jesus' stand. They know that Jesus is conservative theologically, and especially if we will talk about marriage and divorce. Kaya gano'n na lang ang tanong nila. Tanong nila kay Jesus,
naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Anong sagot ni Jesus? Hindi kayo nakinig, ano? Hindi rin kayo nag-advance reading ng gospel, ano? Kilala ko kayo eh. Ang sagot ni Jesus, ano bang sabi ni Moises? Ano ba ang utos sa inyo ni Moises? Anong sagot nila? Pinahintulutan po. Pinahintulutan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, gagawa lang ng certificate of divorce, pwede na siyang palayasin. Maikli lang. Alam ni Jesus na alam ng mga Pariseyo kung ano ang nasa kautusan. Sinisilo nga eh. Ano ang sagot ni Jesus? And this is very important, my dear brothers and sisters. Sabagat dito tayo iikot sa sagot ni Jesus. Sabi nila, pinahintulutan. Pinahintulutan ang hiwalayan, kaya lang it should be the man who will initiate. During the time, lalaki lang ho ang pwedeng mag-file ng divorce. Ang babae, wala kayong K during that time. Pinahintulutan ho, basta gagawa lang ho ng kasulatan sa paghihiwalay, ibibigay sa babae, pag nabigay sa babae, alis ka na. Bye! Sabi ni Jesus, at yan ay dahil sa katigasan ng inyong ulo. Bakit ho? Because during the time of Moses, kaya nilagdaan ni Moses ang batas na ito because he knew that the people will divide each other, will fight each other because divorce is a very big thing during his time. At para ma-ensure, ma-maintain ang perfect harmony amongst the community, kaya ayun, sige na nga, pwede na nga. Kaysa mag-away-away kayo, kaysa magpatayan kayo, kaysa sa magtipak-tipak kayo, sige na. And Jesus really knows that. Kaya sabi ni Jesus, oo nga, pinayagan. Yan ay dahil sa katigasan ng ulo nyo. Sabi ni Jesus, subalit ng simula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan. Wow! Ano ang ibig sabihin ng bungad na yon? Subalit ng simula pa, ni Jesus, nang simulang likhain ang sanlibutan, meaning Jesus was referring to the original plan. Jesus was referring to the original manuscript, meaning Jesus was referring to Genesis chapter 2 verse 24. Yon ang first reading. He was going back to the original plan, to the original blueprint. Sabi ni Jesus, nang simulang likhain ang sanlibutan, ang babae, ang lalaki. Dahil dito'y iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila'y magsasamang mag-asawa. Sila ay magiging isa, kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. And what is the relevance of that, my dear brothers and sisters? Jesus was reminding them what is the original design of God. What is the original plan? And Jesus was trying to inculcate to their minds and hearts, sino ba ang lumiko? Sino ba ang nagbali? Sino ba ang nagdetour? Sino ba ang nagbago ng kautusan? Sabagat ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Sabagat ang Diyos ay tapat sa kanyang batas. Jesus was reminding them about the original text. While the Pharisees
They were referring to Deuteronomy 24. Ano yung Deuteronomy 24? Sabi doon, if a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds indecency on her, pwede niya nang hiwalayan basta may kasulatan. Ang batas ay ganon. Kaya lang, kung titignan natin yung grounds for hiwalayan, ang nakalagay sa Deuteronomy 24, indecency. You know ang grounds? Indecency. Siguro, sa mas mababaw na salita, unbecoming. Siguro kung mas mababaw pang salita, if we will refer to the family code of the Philippines, failure to deliver the marital obligations. Tama ba yun, attorney? Alam niyo ang problema? If we will be a little legalistic here, yung word na indecency, wala hong definition of terms sa Mosaic laws. Ano ibig sabihin ng definition of terms? Ano ang ibig sabihin ng indecency? Ano ang definition niyan? Sabi ng iba, ayan, haka-haka. Sariling interpretation. Bakit? Hindi nag-provide ang batas ng definisyon, di gumawa tayo ng ating mga kanya-kanyang definisyon. Ang ground sa hiwalayan, according to Deuteronomy, is indecency. Ano ibig sabihin ng indecency? Sabi ng iba, kapag siya ay nakagawa ng karumal-dumal. Ano nga yun? If she did something detrimental to the marriage, ano nga yung detrimental? Kapag siya ay nakagawa ng immoral. Alam niyo ho yung term na immoral? Sa law school, debatable pa nga yan eh. Bakit? What is immoral to you does not necessarily mean immoral to me. It is subject for interpretation. Ano ibig sabihin ng indecency? Sabi nila, ay kapag humanap ng iba, pag sumama sa iba, interpretasyon nila yon. Samantalang ang iba, ano ibig sabihin ng indecency? Pwede naman yung halimbawa, nagluto ng scrambled egg, tapos nasunog. Ibig sabihin, di marunong magluto. Indecency. Hiwalayan na yan. Parang may nakaka-relate dun sa sunog na scrambled egg, hindi. Indecency. Para huyang plancha. Anong plancha? Naiwan ho ni Mrs. yung plancha nakasaksak. Indecency na ba yon? Hiwalayan na ba? Hindi. Indecency, when we say indecency, yung misis ko ho, kami ho nagkabaon-baon sa utang. Bakit? Kasi ho, yung misis ko, mahilig ho sa pahulugan. Lahat ng mga nakamotor sa labas, hinarang at kumuha ng payong na hulugan, ng kumot na hulugan, na banig na hulugan at Christmas light. Indecency ba yon? Hindi ho. Indecency ho kasi si Mrs. Pinagsama ho ang dekolor at ang puti. Pagkatapos ho, nung sinampay, lahat ho ng damit namin, dekolor na. Indecency ba yun? Ibig ko sabihin, mga kapatid, if we will stick with that indecency as ground of divorce, sa sinasabi ng mga Pariseo, which is subject for interpretation, magkakanya-kanya yan. May butas ang batas. Pero ang sinasabi ni Jesus ay walang butas. Ang sinasabi niya, ang lalaki, iwanan ang ama't ina. Sila'y magsama, sila'y magiging isa. At malinaw ho, ang tinuran ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Marami hong pilosopo Tasyo. Kilala nyo yun, pilosopo Tasyo? Marami hong pilosopo Tasyo. Sabi nila, ay alam namin ang ibig niyan sabihin. Sabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya sabi ng mga pilosopo, kaya yung hindi pinagsasama ng Diyos, huwag magsama, huwag ipilit. Amen. My dear brothers and sisters, deviation, that was what happened during the time.
When we say deviation, yung lumayo ka, yung lumiko ka, yung naging lisya ka sa kalooban ng Diyos. And in the gospel, Jesus was reminding them, ano nga ulit ang utos? Ano nga ulit ang kalooban ng Diyos sa simula't simula pa? Hindi yung mga likha ninyong mga batas, kundi what was the original plan. Because our job is to stick with the original plan. Huwag ka aalis dyan. Jesus was reminding all of us, mga kapatid. Ano yung nire-remind ni Jesus? Every decision, every detour, every deviation from God's original plan is a compromise. Kaya yung tanong, bakit ang Diyos hinahayaan niya ang kahirapan? Bakit ang Diyos hinahayaan niya ang karahasan, ang krimen, ang digmaan, ang pagkakawatak-watak? Simply because, same case, because of man's deviation. When you deviate from God's design, we should not be expecting the same results, the same glorious results as expected by the inventor. Pag pinakialaman mo ang plano ng Diyos, pag lumayo ka sa kalooban ng Diyos, pag hindi mo nilakaran ang buhay na inilaan at tinakda ng Diyos sa iyo, huwag kang magsasabing, Panginoon, ba't ganun? Ba't ganyan? Ba't ganito kami? Ba't ganyan ang paligid? Bakit mahirap? Bakit mabigat? Bakit may mga patayan? Bakit may mga kaguluhan? Bakit may mga digmaan? Simply because we have deviated from the original plan. Hindi ho ako galit, ha? Kalmado pa ho. My dear brothers and sisters, if you will ask me, Archbishop, mag-correlation nga tayo. Is there a correlation between crimes, between poverty, between famine, and marriage and divorce? I would say, there's no direct correlation, but, ayan, may but. Marahil mahirap pong makita ang koneksyon. But we believe, if a man was raised in a loving, peaceful, and God-centered family and environment, that same man will also raise and build a loving, a peaceful, a safe, and a spiritually equipped family and environment. From the point of view of the church, marriage is not just a paper transaction. Marriage is not just an agreement between man and a woman, katulad ng sinasabi ng family code. For the church, marriage is a sacrament, and the church preserves the sanctity of marriage because marriage is the foundation of spiritually and godly-centered family. And godly-centered family is the foundation of the church, is the foundation of God's people. Pag tinuruan mo ang anak mo na magbigay, pag tinuruan mo ang anak mo ng kahalagahan ng pagmamahal, pakikipagkapwa, pakikipagtulungan, pagkakaisa, pagiging makabayan, paglaki niyan, he will also teach his children to be loving, to be generous, to be charitable, to be godly, to be patriotic. Pag ang bata lumaki ng may pagpapahalaga sa buhay, sa kapwa, sa pagkain, sa yaman, sa lahat, definitely, we are starting to build a community, a church, and a world who knows how to love, who knows how to give, who knows how to worship God and all. Ano ang original plan? Based on the original manuscript, the Father wants a humanity that has
a life of holiness, love, and unity with Him. The original plan of Ingkong is to have a perfect harmony with all of His creations. Harmonious, glorious, godly, one heaven, one land, one God, one faith. At pag lumisya ka dyan, huwag ka na magtanong, bakit ho ganon? Bakit ho ganyan? Kasi matutulad tayo sa mga Pariseyo. Akala nila matatrap nila si Jesus. But the truth of the matter is, sila ho ang natrap. Sila ho, sa pagmumuka nila, bumalik. Ang tawag ho dyan, backfire. Ang tawag ho dyan sa mga cellphone nyo, kung meron kayong Instagram, ang tawag dyan, boomerang. Alam niyo yung boomerang? Yung gumaganong-ganon, paulit-ulit, pabalik-balik. Ang tawag dyan, boomerang. If you're not aligned with the will of beloved Ingkong in your life, may disenyo siya, may plano siya, may ginawa na siya, tapos na ho dapat ang kwento. Iaakto mo na lang. But if we will veer away from that, if we will deviate from that, matutulad ka sa mga Pariseyo, boomerang. Boomerang. Tapusin na ho natin, masyado nang mahaba. Kaya ang mahal na Ingkong, gano'n na lang ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng kalinisang puri, ng kadalisayan at katapatan. Minsang sinabi ito ng Diyos Espiritu Santo at kailanman na hindi na tumabubura sa kasaysayan ng daigdig. The Holy Spirit, beloved Ingkong, once said to all of us, purity before marriage, fidelity after marriage, simply because Ingkong wants to create a true godly community that is aligned with the original plan. In closing, mga kapatid, ang iiwan ko hong tanong para sa ating lahat. Are you still aligned with beloved Ingkong's plan? Are you still following beloved Ingkong's original design for you, for your family, for your district, for your diocese, for the church? Are we still aligned? Saan ho tayo dadalhin ng katigasan ng ating ulo? Mahirap na. Baka tayo ho ay mabumirang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, San Pecado sa pangalan ng Concebida. Diyos Ama, Anak at Espiritu